Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 8 ng Hunyo 2025. Ah, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. Linggo po, ano? At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol kahapon dun sa nabanggit ko na si Harry Roque ay kumakalat na balita na barilin na lang daw siya. Sabi niya hindi raw siya pahuhuli sabi niya. Mahalaga daw sa kanya ang kanyang yung liberty. At hindi siya pahuhuli, barilin nyo na lang ako, sabi niya Ngayon ay yan din ang sinabi ni Kibuloy po noon nung hinuhuli siya ni General Torre. Nagpapalabas din siya ng ganyang statement na hindi rin siya pahuhuli, barilin na lang daw siya. Iyon po ang sinasabi ni Kwan noon. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan, mga minamahal? Bakit iisa ang sinasabi? Hindi ba kayo nagtatanong-tanong, bakit, o hindi nyo ba tinatanong ang sarili nyo, bakit iisa ang sinasabi? Iisa po ang espiritu niyan, o iisa ang pinanggagalingan. Sa evil spirit po yan. Pero hindi ko na masyadong tatalakayan yan dito kasi hindi maintindihan Ang isang example po dyan, hindi ba kayo nagtataka na kahit na sinong tao ang maidemanda ng plunder o ng corruption, ako, tandang-tanda ko yan sino yan Iisa rin ang sinasabi, I did not steal a centavo. Yan po ang sinasabi Yung pinakahuli, yung kay Enrile, nung nasangkot sila dun sa Napolis Scandal. Nag-declare din yan si Enrile, I did not steal a centavo. Pero ang dami ng ganyan na nagdi-declare ng ganyan. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit iisa ang sinasabi nila? Iisa po ang pinanggagalingan yan sa evil spirit. Yan po. Yun ang nagdidikta sa kanila. Ito naman ngayon ay nagtatago ito kasi alam nila na guilty sila, ay ang sasabihin naman ay barilin nyo na lang ako. Hindi ba? Ayan po At ako ay actually itong topic ko ngayon dalawa pero pinagsama ko na kasi habang piniprepare ko yung mga Bible verse ay nauukol din ito diyan sa sinabi ni Harry Roque ngayon. Ang tatalakayin ko sana ay yung nagsasabi ng totoo, katulad dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi po mamamatay yan. Hindi mamamatay. Opo. Kahit na anong gawin nila, hindi mamamatay yan. Kasi nga, kung totoo yung sinasabi ng isang tao, hindi po siya matatakot mamatay. Kung totoo, paanong mamamatay yan? Halimbawa, yung sinasabi ni Trillanes na mayroon silang bank account, si Sara Duterte,
at saka yung tatay niya, may bank account sila, Metrobank ata yan eh. Ano ba yun? Diyan sa Julia Vargas Street, diyan sa Makati. Metrobank ba yun? Oh. Ay, kung totoo yun, hindi mamamatay yan. Opo, ganun po yan. Yun ang gusto ko sanang talakay ngayon, ay kaso ay mayroon namang deklarasyon ngayon ito si Harry Roque na barilin na lang niyo ako, sabi niya. Oh. Ay aywan ko lang kung bakit niya sinabi yan. Siguro mayroon siyang kwan dyan sa Philippine National Police. Mayroon siguro nagtitip sa kanya na talagang huhulihin na siya o mayroon ng mga kwan dyan, mga naka-assign na huhuli sa kanya. Ay bakit ganun ang sasabihin niya? Natatakot ba siya o yan po ang tatalakayin ngayon natin dito. Iba po yung tao na nagsasalita ng totoo, hindi po natatakot yan na mamatay. Opo. Kisa dun sa tao na alam niyang guilty siya, natatakot po yang mamatay. Opo. Of course, lahat tayo natatakot mamatay kasi kahit na sinong tao, yung sudden change, natatakot ka dyan eh. Oh, very risky yan eh. Kaya yung mamatay ay change din po yan eh. Sudden change yan eh. Pero in the long run, yung mga tao na nagsasabi ng totoo, hindi po natatakot mamatay yan. Opo, at yan po ang i-discuss ko dito. Na mali yung sinasabi ni Harry Roque na handa siyang mamatay o barilin na lang daw siya. Yan po ang tatalakayin ko dito. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan po sila. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Deo Ianong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olavires, Aldrin Impalbado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atatago, Demjos Journey, Kakamping,
ang batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na yun nga, ang i-discuss ko po dito, yung tao na nagsasabi ng totoo ay hindi po natatakot mamatay yan. Noon nagtataka ako, pero ngayon sa binasa ko ang Biblia ay totoo talaga o may reason talaga. Kaysa dun sa tao na nagtatago tapos sasabihin niya na handa siyang mamatay o barilin na lang daw siya, ay takot pong mamatay yan. Opo. Pero nga, ang sinasabi ko dito ay sa instantaneous kasi, yung kamatayan kasi ay sudden change yan eh. Kaya, takot talaga lahat ang tao dyan. Pero, in the long run, yung mga gumagawa ng mabuti o yung pinaglalaban nila ay tama o ang katotohanan, ay hindi po natatakot yan. At dyan po lumalabas yung mga martir. Ang tawag dyan nung unang panahon, at nadatnan pa yan ni Jose Rizal, ang tawag sa kanya ay martir. Pero ngayon, sa bagong pananalita ay hero. Pero talaga martir kasi may pinaglalaban siya o yung katotohanan, alam niya totoo yun ang pinaglalaban niya. Kaya hindi siya natatakot mamatay o may prinsipyo siya na pinaglalaban. Ganun po yan. At usually, yun ang katotohanan. Opo. Hindi lang yung akala niya, hindi lang yung pananaw niya, hindi. Alam niya yun ang katotohanan. Kaya pinaglalaban niya. Ayun po Ngayon ay ito po ang mga reason bakit hindi natatakot mamatay. Opo. John 5 verse 24. Ngayon nyo lang siguro ito marinig sa akin, pero ay sisikapin ko na maipaliwanag, pero alam ko na mahirap unawain. Pero ganun pa man ay sige lang. Opo, itataas ko lang po ha. 3 lang po ito na pinili ko. Ayan, John 5 verse 24. Very truly, I tell you, may very tapos may truly, ay importante po yan. Katulad doon sa konstitusyon natin na yung nakasulat na shall forthwith proceed. Mahalaga po yun. Ay dito naman ay very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Ayan po ang sinabi po ng ating Panginoong Hesus. Totoo ba yan? Ay totoo yan kasi nga ay hindi naman nagsinungaling si Jesus Christ At no deceit was found in His mouth. Yan po ang Jesus Christ did not sin and no deceit was found in His mouth. Kahit na kaunting deceit, wala yun, Kaya tama itong sinasabi niya Very truly I tell you, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Nag-cross over daw. O sa iba kasi, pass over from death to life. Yan po ang sinabi niya. Ngayon ay ito muna, yung will not be judged. Ang ibig pong sabihin dito ay
hindi na siya huhukuman doon sa yung paghuhukom, hindi na. Kasi nga, tama na yung ginagawa niya eh. O inamin na niya yung mga kasalanan niya, o nagsisi na siya, o naandun na siya sa side of the truth. Kaya hindi na siya huhukuman, but has passed over from death to life. Ang tao kasi, once na pinanganak po yan, opo, simula nang ikaw ay pinanganak, naka-appoint ka na mamamatay ka. Appointed na. May appointment na. May kamatayan na yan. O, ay ngayon, pero sa usapin na ito, pag ikaw ay na-born again o yung nga, nagsisi ka na, ay mamatay ka man, ay mayroon ka pa nung isang buhay, yung eternal life. Ayun po ang ibig sabihin yan. Crossover from death to life. Ayan po tandaan natin, lahat po tayo mamamatay. Lahat kasi naka-appoint na po yan eh. O, hindi naman sinasabi dito na hindi mamamatay. Although na may mga tao na hindi namatay. Naka-record yan si Enoch, tsaka yung isang propeta, si Elijah ba yun? O, may nakakita pa yung assistant niya na tinangay na lang ng ata, parang karuwahi na apoy, o dinala na sa langit, hindi ba? Hindi namatay yun. Dalawa lang yun atang naka-record, dalawa, si Enoch at saka yun si Elijah. Ngayon ay Romans 8:1. Ito po kaya hindi natatakot mamatay ang tao kung nagsasalita ng totoo. Hindi ganun kay Harry Roque, hindi ba? Si Harry Roque naman nagtatago yan kasi alam niya guilty siya. Ganun lang po yan. Pero ay mga pasabog lang na yan. Yung barilin nyo na lang ako, hindi ba? Pero in doubt po ako dyan. Opo. Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Yan po, napakaliwanag po, hindi ba? Isa rin ito sa paborito ko. There is now therefore no condemnation to those who are in Jesus Christ. Kung ikaw ay na kay Kristo na, o nakipag-isa ka na kay Kristo, o nakipagkasundo ka kay Kristo, hindi ka kasi mabuborn again kung hindi ka nakipagkasundo. Opo. Kung nananalangin ka lang, hindi yun. Kailangan makipagkasundo ka. God is a God of covenant. Hindi pwede na mananalangin ka lang o magre-request ka lang, hindi. Ano bang gagawin mo? May gagawin ka. Magangako ka. Although na alam ng Diyos na hindi mo matutupad ang pangako mo, covenant po yan eh. Hindi mo matutupad yung, kasi tao ka lang eh. The flesh is weak nga eh. Pero sikapin mo. Yan po ang nakasulat dito. Kaya in Christ. Pag wala ka kay Kristo o hindi ka nakipagkasundo kay Kristo, tuloy po napasan mo ang daigdig. Pinapasan mo ang daigdig kasi nga gusto mong yumaman eh. Sinabi ko na kahapon ay kung ikaw ay nakatira sa isang baryo, gusto mo lahat ng lupa sa baryo mapunta sa'yo. Di ang hirap yan, hindi ba? Ang hirap kabundukan, hindi ba? Ganun kay Pantaleon Alvarez, hindi ba? Kabundukan. Isinuplong ng kanyang anak na lalaki, na panganay, hindi ba? Ay totoo siguro yun, isinuplong. Nagtayo ng mansion doon sa over the hilltop. 20 hectares daw yun, yung kabundukan.
Oh, ganun po ang tao eh. Alipin ng kasalanan. At ito nga ay who walk in the flesh. Yan po. Oh, yung kabit niya ata ay doon idinala na beauty queen ata ng Cebu. Oh, ayun eh. Ah, uh, they walk in the flesh eh, but not in the spirit. Pero kung ikaw ay na kay Kristo na, ay you walk according to the spirit. Yun po ang kaibahan. Kaya yung mga tao na ganyan na hindi na nga mahalaga sa kanila ang kayamanan eh. O dinudunit na lang po yan eh. O dahil naintindihan na nila. O hindi na priority ang kayamanan sa kanila. O may nagdodonate ba? Ay mayroon eh. Mayroon po. Kaya nga ang simbahan po mayaman. Yung nga iba halos lahat ng kayamanan idinudonate na eh. Nagtitira na lang ng kaunti eh. O ganun po yan. Mayroon pong gumagawa niyan. Mayroon. Kaya nga mayroon nabubun again eh. Oh. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Iyan po ang hindi natakot mamatay yan. Kasi alam niya pupunta na siya ng heaven. Oh. Yan po ang mga taong ganyan. Wala nang condemnation sa kanila eh. Oh. Maari dito sa lupa kung nagkasala sila at halimbawa nakapatay sila, ay sisingilin sila dito o kaya nagnakaw sila, sisingilin sila dito o may naargabyado sila noon pa, hindi ba? Noon pa ay sisingilin sila dito. Opo. Pero mayroon pong kwento naman sa Biblia, yun nangyari kay Sakio, hindi ba? O nabun again eh, si Sakio eh, ang sabi niya, kasi yung mga tao sinasabi, ay kung alam lang ni Jesus Christ kanya, sino itong host o yung nagpapakain sa bahay niya, o si Sakio nga eh, doon kumain si Jesus Christ eh, chief tax collector po yun. Inis na inis ang mga tao dyan. Kung alam lang kanya, sabi ng mga tao na sino itong nagpapakain dito o yung may bahay na ito, ay hindi kakain dito si Jesus Christ. Oh, pero nga ay simple yung kwento na yan ay tumayo agad si Sakio, hindi ba? Here and now, sabi niya eh. Oh, Lord, here and now, sabi niya, ngayon din at saka dito rin, sabi niya. Oh, ibibigay ko kanya, I will give half of my property to the poor. Sabi niya, ay mayaman siguro yan kasi chief, hindi lang tax collector ha, chief tax collector, parang BIR po yan. Oh. Here and now, sabi niya, half of my property I will give to the poor. And if I deprive anyone of anything, sabi niya eh, kung pinagnakawan ko ang isang tao ng magkano man yan o anong bagay man yan, I will return it 4 times. O, binuklat ko yung reglamento sa Old Testament, ganun pala yan. Kung nangnakaw ka, ay ibabalik mo 4 na bisis. Kaya nga, yun ang born again. Ngayon, paano pang parurusahan yan? Doon sa kalangitan, hindi ba? O kung sa kailan man yung paghuhukom. There is now no condemnation nga eh. Kasi nagsisi na siya eh. At yun na nga, ibinabalik na niya yung mga ninakaw niya eh. Yung mga properties na ill-gotten wealth niya, siguro yan. Oh, into this parlance, hindi ba? Ill-gotten wealth yan eh. Oh, binabalik na niya. Yan po ang mga tao na hindi na natatakot mamatay. Binibigyan ko lang po ng emphasis.
para maintindihan po natin. Hindi ganyan kay Harry Roque na nagtatago, hindi ba? Kasi nga hindi niya maipalad yung mga dokumento na sinabi niya ay nagbinta raw yung nanay niya ng mga ari-arian. Ganun ba? Sa Quadcom po yun eh. Sinabi niya, ganun ba? Ay ipakita mo ang mga resibo. Sino ang bumili, magkano at kailan ibininta. Ay wala na, hindi na sa sumipot, hindi ba? Ganun po yan. 1 John 3:14. At dito na po ako magwawakas. Inuulit ko lang natutuwa ako dahil dalawa nang na-discuss ko dito. Itong si Harry Roque na nagsalita na handa siyang mamatay o barilin na lang daw siya, at saka yung bakit yung impeachment ni Sara hindi mapipigilan na yan. Kasi nga ang tao na nagsasalita ng totoo, hindi po natatakot yan. At ito nga ang kuwan ko we know that 1 John 3:14, we know that we have passed from death to life because we love the brothers. O the brethren na nakalagay dito. He who does not love his brother abides in death. Ayan po. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi ka gagawa ng masama eh. Ganun po yan. Ang ibig sabihin niyan. Kaya doon mo malalaman kung nag-pass ka na from death to life. Yun po. Maliwanag po ang sinabi ni John dito. Ni John the Beloved. We know that we have passed or we have crossed over from death to life because we love the brothers or our brothers. He who does not love his brother abides in death. Ayan po. Hindi ba? Kaya nga, yung dahil sa pagmamahal mo sa bayan, hindi ba? Ayaw mo ng korupsyon kasi nga ang daming humihirap na tao Iyan po ang sanhi ng paghihirap ng mga tao. Yung korupsyon. Kasi nga kukunin niya lahat ng pira ng Pilipinas ido-deposito sa ibang bansa. Ganun po yan. Ngayon, kung mahal mo ang bansa mo o ang mga brothers mo, lalabanan mo yung korupsyon. Kaya nga kako, hindi matatakot yung tao na tatayo dyan Hindi matatakot kasi nga ay kwan po yan yung dyan sa impeachment na yan, ang nilalabanan po dyan ay yung paglustay ng pira. Hindi ba? Inuugnay ko lang po kaya kailanman hindi matatapos yan hanggang hindi makonviction ba yan o ma-acquit. Pero mayroon tayong mayroon tayong lesson na nangyari kay Irap impeachment trial Hindi ba? Nanalo din yung mga senador Nahawak ni Irap, hindi ba? Not to open the second envelope. Remember not to open lang. Nagwilga na mga tao nagwilga na. Ayaw na mga tao yung ganun na haharangin ang ebidensya. At wala sa karapatan po ng mga senado yan o ng mga senador. Wala. Ang karapatan lang nila is to acquit or to convict. Ay lumagpas po ang kayabangan ni Kitatad hindi ba? Let us divide the house, sabi niya Prinopos niya ay hindi. A house divided cannot stand. Hindi ko simple mga tao yan Inilagay ng mga tao ang batas sa kanilang kamay. Yan po ang proper term dyan na nangyari. Inilagay ng mga tao ang batas sa kanilang kamay. Bagamat napaka-risky ay talagang ganun na talaga Hindi natatakot ang mga tao Kasi tama yung pinaglalaban nila Yung po ang sinasabi ko dito. Pag alam mong tama ka o alam mong mali yung ginagawa ng isa,
ay hindi ka matatakot eh. Oh. Ayan po, ang maishare ko lang po sa inyo at dalayan ko po sa Panginoon ay sana tayo ay nagkakaroon ng kaunting wisdom na nanggagaling po sa Kanya at iyan po ang purpose ko dito. Iniiwasan ko po yung bumatikos o ang nilalakad ko po dito ay yung Word of God. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig Salamat po at ano ba yung kwan? Bukas ang tatalakayin ko ay yung kwan, yung na namang kwan dyan sa yung portweed. Opo. Portweed. I-discuss po natin yan. Gagamitin po natin ang Biblia. Kanina ay naumpisahan ko na yung portrait naandun nga pero hindi naman nila ginagamit. Mali po yan. Every word kasi na inilalagay sa batas may pinanggagalingan yan. Opo. Yan ang i-discuss ko bukas. Sige po mga kababayan, mga minamahal, hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.